maipaliwanag mo sa ating po mga nakikinig at nanonood, ano ba itong gallbladder na ito? At ano ba yung function nito sa ating katawan? Yung gallbladder po natin ay yung tinatawag na apdo. Nandun po yan sa ilalim ng ating liver. No? Okay. Oo. Ang function po niyan ay maglabas ng bagay na tinatawag na bile. Na kung sasabihin natin sa Tagalog, ang equivalent po niyan yung pait ng papaitan. Oo. Ito yung dito nang gagaling yung papaitan. Sarap yan. Oo. Pag sa hayop galing, partner. Huwag naman sa tao. Tao yung topic natin. Yes, Doc. Okay. Go ahead po. Anyway, yan ay lumalabas, no? Sa pamamagitan ng pag-contract ng mga muscle ng gallbladder kapag ikaw ay kumain ng pagkain na may taba. Ulit, Doc, nagpa-function lang ang tawag dito, abdo? Yung Yung abdo natin, ang gallbladder, pag tayo ay kumakain ng taba. Ng may taba. Ng may taba. Bakit? May taba. Oo. Kasi, So, maganda ba yun, Doc, or hindi? ay maganda siyempre para matunaw yung taba, para ma-absorb ng katawan. So parang ano siya, niregulate niya. Yung papasok na taba, ganun ba yun? Hindi, talagang kailangan yung tunawin. Kasi pag hindi nga tinunaw yun, yung taba lalabas sa kabilang dulo mo. Taba pa rin. Taba pa rin. Oo. Okay. So kaya yun ang trabaho niya. Yes, yun ang trabaho. Yun. Tunawin yung taba. Tagatunaw pala ng taba. Pagkatunaw ng taba. Alam nyo, walang pagkakaiba yan sa paggamit ng detergent. Okay. Okay, magandang usapan to. May mga sebo. Oo, tama. Pag nilagyan mo ng detergent, nagkakaroon ng phenomenon called saponification. Nadudurog. Nawawala yung sebo. Nalulusaw, Doc. Nalulusaw yung sebo dahil pinaliligiran ng sabon. Oo. At yung actually yung ating parang Parang sabon. ganun. Parang Oo. sabon ang function yan kasi salt yan Oo. Yung bile. Yung bile. Yung nilalabas. Yung pait. Yung pait. Ang tawagin. Oo. Okay. Yan. So, importante talaga ito sa ating katawan na Mahalaga yan. Kakain ka ng lechon. Pagka wala yan, Doc, Tuloy-tuloy ka sa pwedeng banyo. sabihin ng mga tao na, wag na nang ako kumain ng taba. Pag hindi ako, Doc, kumain ng taba, ano mangyayari? ganito naman ang mangyayari. Kung ikaw ay taong hindi kumakain ng taba, Kasi may mga ibang tao, Doc, di ba? Ayokong kumain ng taba kasi yung kolesterol. tama yan. Oo. Tama yan. Naririnig yan. Oo. Yan ay madalas na ipinapayo ng kung sino-sino. oo. Opo. Pero kung walang taba yung kinakain mo, ibig sabihin nun, yung iyong abdo, walang trabaho. At kung Ano yun? Anong pwedeng mangyari, Doc? Kung Pag hindi functional yung abdo mo, anong functional yung abdo mo, kaya lang, Pero, wala siyang gagawin. walang gagawin? Okay? Kaya yung pait, no? Yung bile, hindi Hindi lumalabas. habang tumatagal ay naiipon doon, no? Tapos tumitigas. Na pwedeng maging problema, ganun ba? Ayun ang tinatawag natin na gallstones. Ayun. So kailangan may tinatrabaho ito. O siyempre, kung hindi ka kakain ng taba, siyempre, binigyan tayo ng Diyos ng ng organ na dapat natin gamitin. Panglusaw. Tunaw ng taba. Okay. So, Doc, anyway, nabanggit nyo ng yung stone, na gallbladder stone. Yes. Or bato sa abdo. Ano po ba yung mga kadahilanan ng gallstone formation? Well, ito ang masasabi ko sa inyo. Ang aming description ng tinatawag natin na classic, ang ibig sabihin ng classic, yung kadalasang pasyente na may gallbladder stones ay fat, fair, female, 40. Puro F Oo. Fat, fair, female, 40. 40 anyos na babae na Mataba. Mataba? isay, Oo. mataba.
Partner, ikaw yun ah. Tumaba. Hindi, tisoy ako. Sorry ka. Tisoy to, tisoy. Okay. So, Sa tumaba ka, kakain ng mga cakes, pastry, Kanin. kanin, lahat ng carbs. Ba. Oh, so ibig sabihin, Doc, wait nalilito kasi ako eh. Ang most of the understanding, okay, the usual understanding is nagkakabato ako or gallbladder stone kasi kumakain ako ng Ng taba. taba. Hindi. Kaya kaya palaging sinasabi na Kailangan "Naku, tanggalin." ayokong kumain ng taba. So, gagawin niya, kakainin niya yung kanin. Oo. Pero hindi totoo yun eh. Kailangan mong kumain ng taba para may tinutunaw yung nilalaman ng iyong abdo. So, dispute natin yung karamihang, yung notion na hindi mo, parang iwasan mo yung pagkain ng taba. Hindi, wala akong dinidispute dyan ha. Hindi ako nagsasabi ng bagay na wala sa textbook. Okay. Okay. Nasa So, textbook yun lang at sinusunod natin. yan. Oo. Okay. Oo. Yes. Yung mga naririnig natin, mga sabi-sabi, walang ano yan, di ba? So Doc, ano talaga yung main cause ng ng gallstone formation? Yung main cause ng gallstone formation ay nag-iipon ka ng bato dahil sa katagalan mong kumakain, magmula ikaw ay bata hanggang sa ikaw ay tumanda, hindi mo halos ginagamit yung iyong gallbladder. Ayun, kulang sa gamit. Okay. Kung baga para sa muscle, hindi na exercise. Oo. So, Magiging cause ba yun para masira yung gallbladder? Well, hindi naman halos masisira, kaya lang pwede Yung bato. magkaroon yan ng sludge, no? Yung mga tinatawag na kumbaga yung kitchen, yung drain mo may mga bara-bara, no? Andon yung mga sebo-sebo. Ayun, yun ang tinatawag natin na sludge, no? Tapos yung ikalawa, pwedeng magkaroon ng bato na lumalaki, dumadami, pwedeng maliliit, pwedeng malalaki. So, alin doon sa... Paano yun na-acquire? Well, ayun na nga. Kasi hindi mo nagagamit eh. Alimbawa, no, naglabas ka ng sabihin natin isang sponge. No? Lalo na mga bagong sponge ngayon. Tapos, yan dapat sinasawsaw mo sa tubig para lumambot. Tapos, tinanggal mo sa tubig, itigas. Ayun. Pag tagal-tagal, nawawala yung tubig sa loob niya eh. Itigas yan. Ngayon, ganun din yung ating mga nilalaman doon. Dapat yan, inilalabas at nakakatunaw ng taba. Pag hindi mo inilalabas yan, matutuyot yan. So, ibig sabihin, ang mga nagkakaroon ng gallstone formation ay ang mga taong hindi enough ang fat intake. That's right. At saka sila ay napakataas ng kanilang carb intake. Yun. So doon nakukuha. That's why nagkakaroon ng partner, narinig mo yun. Bakit nakatune ka sa akin? Sinabi ko lang. Hindi dapat sa kanila. Kayo Dapat ganoon, partner. Na-heart ako eh. So, kasi Doc, nasasabi ko to dahil ang mostly diet ng Pinoy ay maraming kanin, konti ulam. That's Tapos, true. madalas pa ang sinasabi, oy, wag ka kakain ng taba dahil hindi maganda yan sa kolesterol So, mo. ang karamihan, kanin na lang. So, mas maraming kanin kesa sa ulam. Tapos yung ulam, puro karne pa. Diba? Or isda na hindi naman isdang tuyot na. Na ipinrito pwede. pa sa pwedeng canola oil which is hindi rin maganda. Diba? Kasi ang sinasabi na pinakamagandang oil is a lauric oil from coconut. Diba tama, Doc? Or coconut Or oil. coconut oil. Coconut oil, okay yan. Oo. So yung sinasabi natin, mga kasama sa mga late tuners po natin, ang kausap po natin, nagpapaliwanag po si Doc Erwin Espinosa, hinggil po dito sa
kung paano na-acquire yung gallstone, di ba? Opo. Paano nagkakaroon ng problema yung ating gallbladder, and dapat paano natin to Maiiwasan. alagaan para mag-function na maayos Yes. sa ating katawan. Tama. Balansehin mo yung dieta mo. Oo. So dapat yung dietang tinatawag natin ay proper. Hindi yung more on carbo ka at hindi ka kumakain ng taba. Okay, sabihin na lang natin, masama yung 90% rice. Okay. Oh, so pwedeng 50. Masama rin yung puro. Masama Yung rin 50 ba, yung half, cup of rice, okay lang ba yun, Doc? Wag akong tatanungin mo dyan kasi sa akin lahat ng rice hindi Hindi na pwede. Oo, hindi talaga kumakain si Doc, Doc ng ng rice. rice. Oo. Wow, oo. Pareho Ako kami. kasi- ako Yun ang kasi- namana ko na sa kanya ngayon. Kasi ang kinakain ko lang, karne na may taba or isda na may taba at saka gulay. Gulay. Oo. Ayun. Walang kanin, walang noodles. Oo. Walang carbohydrates Walang na starch. carbohydrates. Nako, wag na tayo mag-usap niyan, Doc. Tinatamaan ka. Parang nire-represent mo yung mga nakikinig na mahilig sa kanin. Hindi pinag-uusapan natin to para at least man lang kung sabihin natin yung nangyayari ngayon, kasalukuyan natin ginagawa, paano natin may iwasan yan? So, siguro, gradually, bawasan Oo. natin. Di ba? That is what we are saying. Kasi, parang mahirap naman, Doc, hindi sa depensa ko siya, parang napakahirap biglain mo. Oo. Di ba? Doc, ano po bang mga simptomas ng isang taong meron ng gallstones? Oh. Yung taong may gallstones, ganito, no? Nakakaramdam siya ng kirot dito sa kanyang tinatawag natin na right upper quadrant. Kanan. Dito sa kanan, sa Oo. taas, no? Sa taas. Oo. Oo. Kirot. Ano yun? Madalas ba yan? Or parang... Hindi, depende yan kung gaano katindi na, no? Okay, and then Doc, ano Kasi pa po? minsan yung kirot nararamdaman lang sa pagkaraan ng pagkakain. May mararamdaman siya dyan, no? Anong sign yun? Bakit mararamdaman mo? Ibig sabihin, mayroon ka ng gallstone. Pwedeng sign na may gallstone ka or may gallstone na bumara. Or nagkakaroon ka ng indigestion. Oo. Oo. Yung bang parang pakiramdam mo hindi ka natutunawan. So yan ang mga pakiramdam Oo. na meron ng gallstones. Yes. Ang pinakamaganda of course is to make sure, para malaman mo, magpa-check up Pa-check ka. up. So magpa-ultrasound ka. Okay, sabihin natin mayroon ka na. Alam naman natin yung ating mga kababayan. Pagka hindi mo nasunod yung binabanggit mong proper diet, high possibility na magkaroon ka ng gallstone. Doc, exactly. Diba? Doc, nabanggit mo kanina, fat, female, fair, 40. Yes. Parang lugi naman kami doon. Bakit babae lang? Hindi, marami na rin lalaki ngayon nagkaka-gallstones. Ang paglalaki, very fat, very ganun ba ang ano? Well, yung mga lalaki not necessarily fair Oo. Pero pwedeng nasa 40s nga Okay. So, Nasa 40s ibig din. sabihin talaga nun, Doc, basta't ang diet ay high on carbohydrates, there's a big chances, 'di ba, or possibility na magkakaroon talaga ng gallstone. That's true. Lalo na yung umiiwas kumain ng taba. Oo, kasi nasabihan sila, it's very unhealthy to eat fat. Kaya sumunod sila, hindi sila kumain ng fat. Kaso nga yun, hindi na-exercise yung kanilang gallbladder. Ano nangyari sa'yo ngayon? Ayan, Okay. natutuyot yung iyong bile. Oo. Yun lang ba talaga yung trabaho ng gallbladder natin to process yung mga fats na ini-intake natin? Hindi naman niya pinoprocess doon Pinoprocess niya pag lumabas na siya sa loob ng intestine. Ayun. Hindi papasok yung